Exodo, Kabanatang 28. At ilapit mo sa iyo si Aarong iyong kapatid at ang kaniyang mga anak na kasama niya mula sa gitna ng mga anak ni Israel upang makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. Si Aaron, si Nadab, at si Abihu, si Eleazar at si Itamar na mga anak ni Aaron. At igagawa mo ng mga banal na kasuutan si Aarong iyong kapatid sa ikaluluwalhati at ikagaganda. At iyong sasalitain sa lahat ng matalino na aking pinagpupuspos ng diwa ng karunungan na kanilang gawin ang kasuutan ni Aaron upang siya'y italaga na siya'y makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. At ito ang mga kasuutang kanilang gagawin: isang pectoral, at isang ephod, at isang balabal, at isang tunika na tinahing guhit-guhit na naaanyong pare-parisukat, isang mitra at isang pamigkis, at kanilang igagawa ng mga banal na kasuutan si Aarong iyong kapatid at ang kaniyang mga anak upang makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. At kukuha sila ng ginto at ng kayong bughaw at ng kulay ube at ng pula at ng lino. At kanilang gagawin ng ephod na ginto at kayong bughaw at kulay ube, pula at linong pinili na yari ng bihasang mangbuborda. Magkakaroon ng dalawang pangbalikat na nagkakasugpong sa dalawang dulo ni Aon upang magkasugpong. At ang mainam na pagkayaring pamigkis na nasa ibabaw ng ephod upang ibigkis ay gagawing gaya ng pagkayari ng ephod at kaputol na ginto, kayong bughaw at kulay ube at pula at linong pinili. At kukuha ka ng dalawang batong onik at iyong iuukit na limbag sa ibabaw ng mga yaon ang mga pangalan ng mga anak na Israel. 6 sa kanilang mga pangalan ay sa isang bato, at ang mga pangalan ng 6 na natitira ay sa isang bato, ayon sa kanilang kapanganakan. Nayari ng mangukit sa bato na gaya ng ukit ng isang panatak. Iyong iuukit sa dalawang bato, ayon sa mga pangalan ng mga anak ni Israel. Iyong gagawing napapamutihan ng mga kalupkop na ginto. At iyong ilalagay ang dalawang bato sa ibabaw ng pangbalikat ng ephod, upang maging mga batong pinakaalaala sa ikagagaling ng mga anak ni Israel. At papasanin ni Aaron ang kanilang mga pangalan sa harap ng Panginoon sa ibabaw ng kaniyang dalawang balikat na pinakaalaala. At gagawa ka ng mga kalupkop na ginto at ng dalawang tanikalang taganas na ginto. Parang pisi iyong gagawin na yaring pinili, at iyong ilalapat sa mga kalupkop ang mga tanikalang pinili. At gagawin mo ang pectoral ng kahatulan na gawa ng bihasang manggagawa na gaya ng pagkayari ng ephod. Iyong gagawin. Gagawin mo na ginto na bughaw at kulay ube at pula at linong pinili. Gagawing parisukat at nakatiklop. Isang tangkal magkakaroon ang haba niyaon, at isang tangkal ang luwang niyaon. At iyong kakalupkupan ng mga kalupkop na mga bato. 4 na hanay na bato, isang hanay na sardiyo, topasyo at karbungko ang magiging unang hanay. At ang ikalawang hanay ay isang esmeralda, isang sapiro, at isang diamante.
At ang ikatlong hanay ay isang hasinto, isang agata, at isang amatista. At ang ikaapat na hanay ay isang berilo, isang onyx, at isang haspe, pawang pamumutihan ng ginto sa kanilang mga kalupkop. At ang mga bato ay iaayos sa mga pangalan ng mga anak ni Israel, 12 ayon sa mga pangalan nila, gaya ng ukit na isang panatak. Bawat isa'y ayon sa kanilang pangalan na magiging ukol sa 12 lipi. At gagawa ka sa ibabaw ng pektoral na mga talikalang parang pisi, yaring pinili na taganas na ginto. At igagawa mo ang ibabaw ng pektoral ng 2 singsing na ginto. At ilalagay mo ang 2 singsing sa 2 sulok ng itaas ng pektoral. At iyong ilalagay ang 2 pinising tanikalang ginto sa 2 singsing sa mga sulok ng pektoral. At ang 2 dulo ng 2 tanikala ng pinili ay iyong ilalapat sa 2 kalupkop at iyong mga ilalagay sa mga pangbalikat ng ephod sa harapan. At gagawa ka ng 2 singsing na ginto at mga ilalagay mo sa 2 sulok ng pektoral sa laylayan ni Aaron na nasa dakong kabaliktaran ng ephod. At gagawa ka ng 2 singsing na ginto at iyong mga ikakapit sa 2 pangbalikat ng ephod sa dakong ibaba sa harapan na malapit sa pagkakasugpong sa ibabaw ng mainam na pagkayaring pamikis ng ephod. At kanilang itatali ang pektoral sa pamagitan ng mga singsing ni Aaron sa mga singsing ng ephod ng isang taling bughaw, upang mamalagi sa ibabaw ng mainam na pagkayaring pamikis ng ephod, at upang ang pektoral ay huwag makalag sa ephod. At dadalhin ni Aaron sa kaniyang sinapupunan ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na nasa pektoral ng kahatulan pagka siya'y puwapasok sa dakong banal na pinakaalaala sa harap ng Panginoon na palagi. At ilalagay mo sa pektoral ng kahatulan ang Urim at ang Tumim at ang mga ilalagay sa sinapupunan ni Aaron pagka siya'y puwapasok sa harap ng Panginoon. At dadalhing palagi ni Aaron sa harap ng Panginoon ang kahatulan sa mga anak ni Israel na nasa kaniyang sinapupunan. At gagawin mo ang balabal ng ephod na taganas na bughaw at magkakaroon ng isang pinakalieg sa gitna niyon. Magkakaroon ito ng isang uriang tinahi sa palibot ng pinakalieg, gaya ng butas ng isang koselete, upang huwag mapunit. At ang saya niyon ay igagawa mo ng mga granadang bughaw at kulay ubi at pula sa palibot ng saya niyon, at ng mga kampanilyang ginto sa gitna ng mga yaon sa palibot. Isang kampanilyang ginto at isang granada. Isang kampanilyang ginto at isang granada sa saya sa ibaba ng balabal sa palibot. At isusuot ni Aaron upang mga siwa, at ang tunog niya ay marinig pagka siya'y puwapasok sa dakong banal sa harap ng Panginoon, at pagka siya'y lumalabas upang siya'y huwag mamatay. At gagawa ka ng isang laminang taganas na ginto, at dooy isusulat mong ukit na ayon sa ukit ng isang panatak, banal sa Panginoon. At iyong ilalagay sa isang listong bughaw at malalagay sa ibabaw ng mitra. Sa ibabaw ng harapan ng mitra malalagay. At malalagay sa noo ni Aaron, at dadalhin ni Aaron ang kasamaan ng mga banal na bagay na pakabanalin ng mga anak ni Israel sa lahat nilang mga banal na kaloob, at malalagay na palagi sa kanyang noo.
upang tanggapin sa harap ng Panginoon. At iyong hahabihin ang kasuotan na anyong parisukat na lino. At iyong gagawin ang mitra na lino. At iyong gagawin ang pamikis na yari ng magbuborda. At iyong igagawa ang mga anak ni Aaron na mga kasuotan. At iyong igagawa sila ng mga pamikis. At iyong igagawa sila ng mga tiara sa ikaluluwalhati at ikagaganda. At iyong isusuot kay Aarong iyong kapatid at sa kanyang mga anak na kasama niya, at iyong papahiran ng langis sila, at iyong itatalaga sila, at iyong papagbanalin sila, upang sila'y makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. At iyong igagawa sila ng mga salawal na lino upang takpan ang laman ng kanilang kahubaran mula sa mga balakang hanggang sa mga hita aabot. At isusuot ni Aaron at ng kaniyang mga anak pagka sila'y puwapasok sa tabernakulo ng kapisanan, o pagka sila'y lumalapit sa dambana upang mangasiwa sa dakong banal, upang sila'y huwag magdala ng kasamaan at huwag mamatay. Magiging isang palatuntunang walang hanggan sa kaniya at sa kaniyang binhi pagkamatay niya.